Good morning, preachers. Today is July 10, 2026, 3:16 a.m. Grace and peace of God be unto you today. Kaizen. Kaizen. K-A-I-Z-E-N. Kaizen is a Japanese philosophy which means continuous improvement or change for the better. Magaling ka na pero magiging mas magaling ka pa. Good ka today pero magiging better ka. And that is Kaizen. At ang kaaway ng Kaizen ay complacency. Yung kontento ka na kung ano ka today. Kaya hindi ka nag-i-improve kasi kontento ka na. Stay glued. Magkape muna tayo. Let us pray. Our Father in heaven, we give thanks to you for your goodness. We thank you for our breath, strength, and good health today. Thank you for all the blessings we receive from you. And we praise you for who you are. Lord, I need your help. You know my weaknesses as person with disability. Holy Spirit, empower me, guide my thoughts, and use me mightily. Bless my students in this ministry. Thank you, Lord, for your goodness. This I pray in the name of Jesus. Amen. Kape. Nakausad tayo. This is lesson 4, instructional video sa ating course na biblical preaching. Kaya ang goal ng course na ito ay gawin kayong biblical preachers. Biblical preachers. Lesson title is Topical Preaching. Pakiulit. Topical preaching. Topical is from the word topic. Ayan. Dito sa topical preaching, this type of preaching is built around a topic. Ang buong message ay nalikha sa topic. Hindi tayo mag-stick sa isang passage of scripture o isang verse. Kasi kung isang verse tayo mag-stick, ang tawag dyan ay textual preaching. Pero sa topical preaching, tayo mag-umpisa sa topic, tapos tayo lalabas at tayo susuyod sa Biblia. Susuyurin natin ang Biblia at tayo ay magtitipon ng mga bersikulo that will discuss the topic. So, ganun pala ang topical preaching. Kung yung verse na isa ay doon ka lang, ang tawag doon ay textual preaching. Kung na-deliver mo ng 12 through 15 minutes o 7 hanggang 10 minutes, ang tawag dyan ay topical devotional preaching. Kasi ang preaching ay hindi kailangan mahaba. Ang ating goal ay maging clear ang preaching at may impact sa mga hearers. So, did you get it? Ang preaching ay hindi dapat mahaba kahit ito ay short, concise, or brief. Basta ito ay spirit-empowered preaching. Stay glued. Sumahat ka muna. Siya nga pala,
kailangan mo ng King James Version na Bible. At dapat meron ka ring NIV. At dapat dalawa ang saka mo kung wala kang hard copy na Bible. Diyan ka lang. Pause muna. Siya nga pala, meron akong ibibigay na script sa iyo. Kaya, don't worry. Kung hindi kita estudyante ngayon, PM me later. Topical preaching. Let's ask this question. How to prepare a topical preaching sermon? What are the steps in preparing a topical sermon? What are the steps in preparing a topical sermon? Alam mo ba ang mga hakbang sa paglikha o paggawa ng topical sermon? So, kung ang preaching mo ay topical, syempre ang sermon mo ay topical sermon. Pause muna ng 30 seconds. So, what is the first step? Step 1, ito palagi ang unang hakbang. Huwag kalimutan, ito ang unang hakbang at ito rin ang pinakahuling hakbang. Ang una ay dalangin, panalangin, dasal, prayer o prayer. Pray and ask for a topic with the guidance of the Holy Spirit. So your prayer would be, Father, help me. Give me a topic that the people need. Holy Spirit, reveal to me the message topic. Thank you in Jesus' name. Amen. Consult God. Tanungin mo ang Diyos kung ano yung topic na dapat mo i-discuss sa mga tao. Siya nga pala, kung ikaw ay keen observer, alam mo ang problema ng mga tao sa congregation. At yun ang dapat mong paghandaan. For example, nang mga tao ay palaging late sa Sunday school, dapat paghandaan mo yun. And consult God kung siya ay papahig na yun ang maging sermon mo behind the pulpit. After praying, God gave you a topic already, and the topic is loving God. Pakiulit, loving God. Dapat may feelings, may emotion. Loving God. Ngayon, gawin natin title ang topic na yan para mas maganda. Loving God most. Mahalin ang Diyos na higit sa lahat. Kasi kung loving God lang, pagmamahal sa Diyos. Pero kung may most, pagmamahal sa Diyos na higit sa lahat. Loving God. Ngayon, meron ka ng topic. Anong susunod na step? Step 2, hindi step in. Step 2 is search. Maghanap ka ng ng verse that states that topic. Could directly state the topic. So yun ay explicit verse. Yung words na love God ay nandun na. Kung hindi man naroon, iyon ang sinasabi ng versikulo. So verse na implicit. Pero mas maganda kung explicit na verse. Iyon ang hanapin mo sa
Step number 2. Siya nga pala, hindi ka na maghanap kung meron ka ng pre-knowledge. Anong ibig sabihin nito? Meron ka ng dating alam na besikulo concerning your topic. Meron ka ng naaral, panabasa in the past. Kaya meron kang benefit, meron kang advantage as a preacher. So yun ang benefit ng palabasa, di ba? So I encourage you to always read your Bible para marami kang matutuhan at marami maging kayamanan sa iyong puso na magagamit mo in the future. So search for a verse that states the topic. So saan ka pupunta? Go to search bar sa Google. So andun ka na sa search bar. Kung you have two cell phones, gamitin mo ang isa. Search bar and type love God na may kasamang verse. So type love God verse tapos enter. Kapag na-enter mo na, lalabas ang maraming results. So, tingnan mo ang mga resulta. Maraming lalabas na verses that speak about loving God o love God. Kasi yun ang sinners mo. So, let's thank God for this gift. Ano ang besikulo nakita mo? I am sure lumabas ang 1 John chapter 4:19. Lumabas din ang Deuteronomy chapter 6:4 and 5. At lumabas din ang Matthew chapter 22:37 and 38. And Psalm 116:1 and 2 also lumabas, came out. So ano pang lumabas na verse from your search? All of these verses that came out ay dapat mong ilista sa iyong notebook. Isulat mo lahat, and after listing them, basahin mo ang mga besikulong ito. I repeat, read these verses. Kapag nabasa mo na lahat, ang susunod mong gagawin ay select or choose the verse that directly states that topic. So, hanap ka ng explicit verse. Iyon ang the best. Explicit verse. Iyon ang susunod mong task. Sa akin, ang explicit verse ay Matthew 22:37. Ano ang sabi ng Matthew 22:37? Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. Pero pwede rin ang Deuteronomy 6:4 and 5, which states, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy mind. So, pili ka lang ng isang verse. Matthew 22:37 or Deuteronomy chapter 6:4 and 5. Okay. Pwede rin dalawang versikulo. Pause muna tayo. Next is
step 4. At ano ang step 4? Meron ka ng bersikulo, di ba? Ang susunod mong gagawin ay analyze the verses. Analyze the verses. Analisahin ang mga bersikulo. So, this involves in-depth reading. Hindi lamang magbabasa. Dapat basahin mo maigi at pag-aralan mo kung anong sinasabi ng mga bersikulo. Analyze the verses and develop ka na ng ano? Develop the main points of the sermon. Develop the main points, mga pangunahing puntos ng sermon. Tinangin mo, gawin mo, likhain mo ang mga pangunahing puntos ng sermon from the verses that you gathered and read. Pero may karugtong, according to the type of organization that you have selected. There are 5 types of sermon outline organization. So yun ang dapat mong malaman at matutuhan. One is subtopic organization. Pakiulit, subtopic organization. Di ba meron tayong general topic? Iyon ang loving God. So, sa loving God, meron siya subtopic. Yung subtopic ay sub-concept o idea na nasa ilalim ng general topic. So, subtopic. Example, main point 1. Siya nga pala doon sa papel mo, just write MP1. That is for main point 1. MP1. MP1 is reasons for loving God. Iyon ang subtopic mo. Reasons for loving God. Kasi ang nabasa mo doon sa 1 John 4:19, we love because He first loved. So that is the first reason. Meron pang second reason. I love God because He heard my voice. So yun, reasons for loving God. So MP2, ito naman ay batay from John 14:15. Proof of loving God. Katibayan ng pagmamahal sa Diyos. Sabi ng isang pastor, resibo ng pagmamahal sa Diyos. So, sa iyong explanation, pwede mong gamitin ang wikang receipt of loving God. After announcing proof of loving God, so pwede mong gamitin ang salitang resibo ng pagmamahal sa Diyos. Meron ba kayong resibo ng pagmamahal sa Diyos? Iyan ang katibayan na iniibig nyo ang Panginoon. So, meron na tayong dalawang main points. Isa pa, kasi sa sermon outlines, 2 hanggang 4 ay pwede. Kung minsan, sumusobra sa 4, nagiging 5. Kapag 5 na, dapat brief lang o short ang discussion ng bawat main point para hindi matagalan. Main point 1, reasons for loving God. Main point 2, proof of loving God. Ngayon, what's number 3? Ikaw na magsabi. Number 3 is stated in Matthew 22:37 and or Deuteronomy 6
4 and 5. Ang sinasabi na mga besikulong ito ay SCOPE. Sa Filipino ay saklaw. So ano yon? Scope of loving God. Ang ganda, di ba? Saklaw ng pag-ibig o pagmamahal sa Diyos. Yung love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength or mind. So yan ang subtopic, organization. The second type of organization is alliteration organization. ALLITERATION. Alliteration. Lan, lakas. Wait lang. In alliteration organization, the initial letter of words used are similar. Pare-pareho ang umpisa ng bawat salita ng letter. Pare-pareho. Example, MP1, Commandment of Loving. MP2, Process of Loving God. MP3, Complete Love for God. MP4, Cost of Loving God. Diba? Pare-pareho ang umpisa. Commandment of loving God, process of loving God, complete love for God, and cost of loving God. Yan ay medyo mahirap. Kasi dapat malawak ang iyong vocabulary. Pero don't worry, you have to take the challenge. Alliteration organization. So, alin sa dalawang mas madali? Is it subtopic organization or alliteration organization? Next, number 3. Number 3 is interrogative organization. Interrogative. So, interrogative is about question. Magtatanong tayo sa main point. Example, main point 1. What does loving God mean? Main point 2. Why do we love God? Main point 3. How do we love God? So, nagtanong lang tayo. Dito sa tatlong main points, main point 2 and main point 3 ay merong supporting verses. Yung main point 1 na, what does loving God mean? Medyo mahirap maghanap. Kung wala, okay lang. Basta importante ay tama ang iyong sinasabi. Hindi lamang tama kundi biblical. What does loving God mean? To love God is to express our affection to Him, and that is stated in 1 John 4:19. We love Him because He first loved us. Let's express our affection to God. Number 4 type of organization. This is acrostic organization or acronym organization. Kung saan ang bawat letra ng isang salita ay nagsasabi ng point. For example, sa topic na loving God, ang ating pipiliing salita ay love siyempre. At sa salitang love, ang L-O-V-E ay merong kinakatawang punto.
Okay lang. MP1 is L, di ba? So, L stands for live for God. Philippians 1. Next is O. O is obey the commandments of God. John 14. Ang susunod ay be as William mo. So, ano kaya ang be? Para sa'yo. Kasi nga mag-isip ko. Be. If you love God, you must be Him. What's your answer? May naisip ka na ba? Okay, I'll give you more. 30 seconds. If you love God, you must venerate Him. V-E-N-E-R-A-T-E. Venerate means respect or admire, adore. Siyempre, may biblical support yan. O BS, just white BS, or biblical support, or SB for supporting Christ. Matthew 22:37. Dito pala ay apat hindi lamang 3 points. Kasi L-O-V-E. So, apat siya. Ang next ay E. If you love God, you must exalt Him. Kailangan purihin mo siya. Psalm 34:1. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Hindi naman sa I'm boasting, pero ito ang aking strength. Yung gumawa ng sermon using acoustic. Sana maging kagaya mo ako o baka mas magaling ka pa. Pero alam mo, ang acoustic sermon like this ay malaki ang itutulong sa mga hearers kasi mas maaalala nila yung sermon kung meron siyang acoustic. 1, 2, 3, 4. Isa na lang. Number 5 type is declarative organization. So, sa declarative, we state a fact. We state the truth. Example. Main point 1. God is love. Diba yan ay fact? Yan ay katotohanan. That is truth. 1 John 4:19. Main point 2. God deserves perfect love. That is another truth or fact. Matthew 22:37. Main point 3. There is a great reason for loving God. Psalm 116:1 and 2. Kaya nga pala doon sa declarative organization, dapat ang statement ay simple lang, hindi siya mahabang sentence. Short lang dapat. Now, let's recap. 5 types of organizing sermon body or sermon outline. This is called 5 types of sermon outline. Okay? 1 is subtopic. What's number 2? Alliteration. Number 3. Acrostic. Number 4. Interrogative or question. Number 5 is declarative. Step number 4 is analyze the verses and develop the main points according to the type of organization. So, tapos ka na roon. What's next?
Step number 5 na tayo. Stay glued for 30 minutes. Hindi pala. 30 seconds. Step 5 is point to Jesus and the gospel. Yung sermon dapat ay nakasentro kay Jesus. Isipin mo kung paano mo i-deliver ang sermon, ibabahagi ang sermon na mayroong Jesus at ito ay tumutukoy sa Ebanghelyo. Kasi ang sermon na walang Jesus ay parang moral talk lang. Ano yung moral talk? Ito ay parang nagturo ka lang sa ESP, edukasyon sa pagpapakatao, di ba? Parang nagturo ka lang ng makadiyos na subject. Yung GRMC. GM pala. GMRC. Good manners and right conduct na subject. Dapat merong Jesus sa ating sermon. Kasi ang ating sermon ay dapat Christ-centered. Kaya ang sermon ay dapat pinagplapanuhan. Yan ay pinag-iisipan saan natin ilalagay ang Panginoong Hesus sa ating preaching. Please read Colossians 1:28. Colossians 1:28. Basahin mo na. Next step is 5 plus 1. 6 na tayo. So, what is next step? Next step ay develop the idea of the main points. So, ano itong idea? I think it's your first time to hear about this. Idea spells E-V-I-A. Idea. Idea is an acrostic word. Kung saan ang E ay mayroong representation. Ganon din ang V, I, tsaka A. Ngayon, I'll give you the meaning of this letter. E stands for explanations. V is ano para sa iyo. I'll give you time. Please mag-isip ka ng answer for V sa loob ng 1 minuto. Okay. Isip-isip muna, what does V represent? Anong naisip mo? Okay, sabay tayo. 1, 2, 3. Validations. Okay, validations or argumentations. You know, I'm not using the word argumentation kasi ibang dating, parang debate. Mas maganda ang validation kasi parang pinatutunayan mo na tama, totoo ang sinasabi mo. So, kailangan ng validations. Kailangan ng BS, Biblical Support, or SB, Supporting Verse. Ayan ang validation. Para yung sinasabi ay opinion lang. Hindi dapat maging opinion ang sermon. Dapat ito ay biblical. Okay, don't forget that ang sermon ay dapat hindi opinion. Dapat ito ay biblical. Kung ang sinasabi ng preacher ay walang BS o SB, yan ay opinion lang. Hindi siya biblical. So, yon. Validation, may katunayan na ang sinasabi mo ay tama, totoo. Yan ay nasa Biblia. And what is I? Ano ang sinasabi ng I? I'll give you 20 seconds. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 20, 21, 22, 23, 24, 25
12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
I is illustration. Mga pahayag na nagbibigay larawan. The purpose of illustration is to show light. Magbigay ng ilaw upang ang sermon ay maging maliwanag. Hindi siya malabo. Thus, the purpose of illustration. So, meron pang isa. Idea kasi. E, explanation. B, validation. I, illustration. And A, I give you clue. This vital element of teaching is calling the viewer to action. May sinasabi kang dapat bilang gawin. Yan ay I'll give you 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Applications. Applications, calling them to do a particular action. Like, magsisi na po tayo sa ating mga kasalanan. Magbago na po tayo. Ating sundin ang kalooban. Tayo ay magpakumbaba. Tayo magbasa ng Biblia at magkulay-kulay ng salita ng Panginoon everyday. Let's forgive others. Let's pray everyday. Let's pray without ceasing. So, may aksyon. Yun ang application. Okay? Explanation. The purpose is to make the sermon clear, maliwanag. Validation. The purpose is to make the sermon readable or plausible. Ano pa? Believable. Ang sermon ay dapat kapaniwan. Wait lang. Paniwala. I got it. Believable, credible, or plausible. So, explanation, validation. Illustration makes the sermon bright, maliwanag. And application makes the sermon practical. Dapat yung kaya nilang gawin ang ating sabihin sa application na pwede sabihin sa conclusion o sa loob ng bawat puntos. Do not forget that idea must be found in every main point discussion. Ang bawat main point discussion ay merong idea, explanation, validation, illustration, and application. Kung walang application, kulang ang sermon. Kasi sa mga apat na yan, application ang pinaka-importante. Kasi ito ang aking nabasa. I forgot the author. Sabi niya, where application begins, there the sermon begins. Where there's no application, there is no sermon. Kaya application ang pinakamahalaga. Kahit hindi ka nag-explain, kahit walang validation, kahit walang illustration, kung merong application, nag-sermon ka na. So, application ay dapat pinaghahandaan. Hindi basta-basta. Application is very important. Kasi yun ang kanilang gagawin paglabas nila from the worship building or house of worship. Hindi, paglabas sila ng church. Iba kasi ang meaning ng church. Ang church ay originally assembly of believers, assembly of Christians. Church yun. Kaya dapat natin i-correct ang ating mga terms.
Huwag natin gamitin ng church. Depende sa context naman. Church building na lang. Kapilya, house of worship. EJ church may kunatay. Naladong. EJ grupo may kanasa world. Habang at dati to church, what do you mean? Why not use kapilya na lang o house of worship? Concerning illustration, I'd like to emphasize that in the sermon, people remember the story you told. Hindi yung main points mo, kundi yung istorya, at kapag naalala nila ang istorya mo, yung buong sermon ay kanilang maalala. Perhaps, so importante ang illustration, story, para ito ay istorya mo, your own story. Istorya ng ibang tao, pero iwasang mag-chismis. Kung istorya ng ibang tao, dapat ang istorya ay positive, hindi negative. O the best na istorya, illustration ay biblical illustration. Mga biographies, ganon, ay magandang istorya. Parables, pwede rin ang fables, istorya ng mga hayop. Current events, pwede yan. I'll give you an example of a story, illustration. Isang araw, may isang taong nakakita ng kalabasa. Sabi niya sa kanyang sarili, walang Diyos, walang Diyos. Wala, wala, wala. Kung meron mang Diyos, ang Diyos na iyan ay hindi siyang wise. Bakit ginawa niyang ganito ang kalabasa? Gumagapang ng kalabasa sa bigat ng kanyang bunga. Kaya ang Diyos na yan ay hindi siyang wise. Walang Diyos. Wala talaga. Tapos sa kanyang pagod, siya ay nagpahinga sa ilalim ng isang puno. At habang siya nagpapahinga, mayroong mga ibon sa itaas ng puno na naglalaro. At kanilang tinuka ang bunga ng duhat. At may isang duhat na bunga ng duhat na nagfall, nahulog. At ito ay nahulog sa kanyang ilong. Siyempre, tumama sa kanyang ilong. At dahil ito ay nahulog sa kanyang ilong, siya ay nagising kasi medyo nakatulog siya. At nakita niya ang bunga ng duhat doon sa kanyang harapan. Sabi niya, ay, buti na lang ganito kaliit ang bunga ng puno na ito. Kasi kung ang kanyang bunga ay ganoon kalaki ng bunga ng kalabasa, ano na kaya nangyari sa aking ilong? So, siya ay nahimasmasan. Parang may Diyos na. At ang Diyos na iyan ay wise. Sabi niya, at mula noon, ang taong ito na atheist, hindi nananalig sa Diyos, ay naging theist. Naging believer of God siya from that circumstance. So yun, istorya na tumutukoy sa existence ng Diyos. Illustration ay nakatutulong upang magbigay liwanag, magbigay linaw sa sermon. Diba? Importante yung sermon. Illustration. Step number 7. Dalawa na lang kulang. Ano ang maito? I'll give you time para mag-isip. Dalawa na lang. I'll give you 20 seconds. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1.
ano maito na kulang na lang sa sermon mo. Sa topical sermon. Ang una ay nagsisimula sa E o I. Okay, sabay tayo. Introduction. At ang pangalawa ay nagsisimula sa C. Conclusion. So, create now the introduction, then conclusion. Bakit mahuhuli ang introduction and conclusion? Kasi sa introduction, doon mo ibabate yung introduction doon sa main body ng sermon. Sa main points, doon manggagaling ang introduction. Ang conclusion naman ay doon pa rin manggagaling sa main points. Kasi ang isang part ng introduction ay transition. Ano ang ating lalagay sa transition? On the sermon that I'm going to share with you, I would like to share with you 3 truths about loving God. Kasi ang main points mo ay 3 lang, di ba? Kung 4, 4 truths ko na. Ang conclusion ay ganoon din. Halimbawa, ang conclusion mo ay ganito. Do not forget, my brothers and sisters, that in loving God, we must keep His commandments. We must love God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. Iyan ay galing sa iyong main point. Diba? Doon sa scope of loving God. Isa na lang kulang kasi 8 steps to. Ano kaya ito? Ang 8 step ay may 3 R. 3R. Ano ang ma-R na ito? I'll give you 30 seconds para mag-isip. 3 R's in step 8. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Spanish tayo. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala na. These 3 R's are, una, review. Mag-review ka. Balikan mo ang sermon na iyong nilikha with the guidance of the Holy Spirit. Second R is revise. Kasi sa review, makikita mo ang dapat mong itama kasi may mali. Wrong grammar, for example. Mali yung main point 2 mo, dapat yun pala ang main point 3. Sa sermon kasi dapat may order ang ating main points. Huwag mong gawin first point ang last point. Dapat yung last point talaga siya. Dapat may climax ang sermon. Diba? So, review, revise, tapos ka nang mag-revise. Ang last na gagawin mo sa step 8 ay recite. Mag-practice ka na. Recite. Sa iyong practice kasi, doon mo malalaman kung gaano kahaba ang sermon. So, dapat meron kang script. Sabihin mo, magaling ka na. You don't need script. Pero alam mo, kailangan mo talaga ng script. Kasi, kung minsan tayo ay nakalilimot. So, script talaga. Kahit hindi siya full script, yung mga pangunahing puntos, pangunahing concepts, ideas ay naroon sa script. Okay, introduction, Bible text, topic, introduction. Dapat complete yung introduction mo. Meron siyang theme statement. Hindi pala. Meron siyang
attention getter. Palitan natin yung attention getter ng hook ng shorter term. Hook, tapos yung statement, tapos question. After that ay transition. Tapos main points na. Sa bawat main point, meron siyang idea, explanations, validations, illustrations. Yung illustration kahit isa lang, okay. Huwag masyadang marami ang illustration. Alam mo, kailangan na illustration kung kailangan talagang ipaliwanag ang isang concept through illustration. Kasi ang illustration ay nagbibigay liwanag sa sermon. Hindi na kailangan ng illustration kung ang sermon ay maliwanag na. Tatagal lang ang sermon. Meron ding application. Tapos, ano yung last na ating susulat sa ating script? Conclusion. Dapat ang conclusion ay well prepared. Yun talagang dapat nating tutukan. Ang ending ng sermon. Conclusion. Meron kang script. So, recite. Mag-practice ka. Practice. Gaano kahaba dapat ang sermon? 30 minutes dapat ang sermon. Kung hindi kaya, hanggang 35. Gawin mo 40. Basta wag mong gawin 45 hanggang 1 oras. Hanggang 30 lang dapat ang sermon. 30 minutes. Kung Sunday School, 1 hour dapat. Kasi doon sa 1 hour, marami silang matututuhan. Paano kung merong occasion na isi-celebrate, tapos kakain pa ang mga tao? Gawin mo siyang devotional sermon. Topical devotional sermon. Ang topical devotional sermon ay 7 hanggang 10 minutes o 12 hanggang 15 minutes. Bibihira ang 20 minutes. Basta 15 lang, okay na yon. Alam niyo na try kong mag-sermon mag-preach ng sermon ng 15 minutes. And I found it okay na okay. 15 minutes. Saka yung 15 minutes ay mahaba na yon. Basta ang preacher ay nag-prepare. Kasi kung nag-prepare ka, yung sermon ay hindi hahaba. Kasi ang sermon ay nagiging mahaba kasi yung preacher ay hindi alam ang sasabihin. Kung ano yung pumasok sa kanyang isip, yun na lang kanyang sasabihin. Meron kaming pastor noon dito, kung anong pumasok sa kanyang isip, sinasabi niya kaya yung kanyang sermon ay papuntang east, west, north, south. Kung saan pumupunta ang sermon. Ang dami niyang sinasabi. Kaya ang haba ng sermon, more than an hour ang sermon. Hindi ako conforme doon. I don't agree. Dapat ang sermon ay short but pithy. Ano yung pithy? P-I-T-H-Y. Iyon ang spelling ng pithy. Pithy is an adjective word. Ito ay galing sa noun na pith. P-I-T-H. P-I-T-H-I. Sa Ilocano word ay bugas, bagas. Ora ababati sermon no na bagas, mayat. Ora tidog no pasumat. Basiti masosoro tayo jay tidog nga sermon. Pero I'm not against long sermon. Pero may met balati short. Ngem agatel. Kurebit. Nabagas. Adabugas na jesama. Nya. Ti short sermon kat mo sa ijay birthday celebration.
Thanksgiving celebration. Condolence services kung merong namatayan. Sa church, building, sa chapel, pwede rin ang devotional sermon. Short lang, kasi kita tao kat kumalaisag. Kita ti oras da, no long ti sermon, kaya kada kang paso no, ti sermon mo kat short, ngayon nabakas. Kaizen, do not forget, change for the better, continuous development or improvement. In sermon preparation, kailangan ng prayer, study diligently, and kailangan ng review, revise, and recite. And be serious in this task. Do not forget 2 Timothy 2:15. Study to show thyself approved unto God, a workman, a preacher, apostle, that doesn't need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Rightly means correctly dividing, correctly explaining, correctly giving application, correctly illustrating, correctly giving supporting verses. The word of truth. That is our goal in preaching. Rightly explaining, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. Thank you for viewing Lesson 4 instructional video. Keep praying for me. God bless.